yung mga ibinoto natin, sana po yung kanilang mga ipinangako na gagawin ay magawa nila. Kasi alam po ninyo ngayon, nabubuhay po tayo sa 21st century. Ngayon po ay 2025 na. Yung mga Gen Z dyan, di ba? Yung mga Gen Z, yung edad nyo ay 18 hanggang 25. Tsaka siguro din yung mga millennials, alright? Iba na po ang panahon ngayon, right? Ang laki na po ng pinagbago. Yung katabi mo, tingnan mo kung yan po ay baby boomer. Pag sinabing baby boomer, pinanganak po yan pagkatapos ng gyera. Hindi na po siya millennial, puro linya na mukha niya. Tingnan mo yung katabi mo, kung mga linya na ang nasa mukha. Alright. So, iba na, no? Yung mga kasabayan ko po, pero hindi naman ako pinanganak pagkatapos ng gyera. Alright. Pagkatapos po ng Afghanistan ako, Afghanistan. Hindi po World War II. Talaga pong ibang-iba na ngayon. Yung mga Gen Z, hindi niyo po siguro ganong maintindihan. No? Kasi sanay na kayo sa high-tech. Pero ngayon po kasi, ang hirap, ito po problema, okay? Sa panahong ito po ang problema. Hindi mo na malaman kung ano yung totoo sa hindi totoo. Tama? Tama po ba yun? Kasi nga po, sa advancement ng technology, ng industry, lahat kaya na pong gumawa ng ng fake. Alam niyo, uso-uso yung fake na bag. Grabe, halos walang pagkakaiba yung fake sa original. Yung sapatos, ang dami ng fake na sapatos. Ang hirap pong malaman, no? Yung mga kandidato po natin, hindi mo malaman kung sino yung fake. Kasi nung nangangampanya po sila bago mag-eleksyon, totoong-totoo talaga eh. Pero malalaman mo, fake pala siya after ng mga 1 taon. Right? Ang hirap talaga. Ang dami ng fake na damit. Yung katabi mo, tingnan mo, mukhang fake, di ba? Yung katabi mo. Yung bang katabi mo, fake o totoo? Alright. So ngayon, importante po na meron tayong kaalaman. Alam nyo, dapat may kaalaman tayo ngayon kasi maliligaw po kayo. Maliligaw. Kaya po ang sabi ni Jesus, I am the truth. No? Ang sabi ni Jesus, siya po yung katotohanan. Kasi po, ang ibig sabihin po ng katotohanan, listen, makinig po kayo mabuti, ang ibig sabihin ng katotohanan, hindi 99% na totoo. Ang katotohanan po is 100%. Kapag po ang katotohanan mo ay 99%, hindi po yun katotohanan. That is 100% na kasinungalingan. Kaya ang sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay Christian, hello mga Christian, kung ikaw ay born again Christian, dapat ang buhay mo ay naka-align sa katotohanan, salita ng Diyos at siyempre si Jesus. Hindi ka pwedeng mabuhay sa kasinungalingan. Kung nabubuhay po kayo sa kasinungalingan, baka hindi ka totoong Christian. Baka mukhang Christian ka lang, pero fake, no? Fake. Kasi nga yung bag na fake, saka yung original na bag, parang wala kang ganong makitang kaibahan diyan. Yung mga politiko na magnanakaw at yung politikong matino, hindi mo na rin malaman kung sino. Kaya po yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? At may papakita po ako sa inyo para testingin ko po yung inyong power. Alright? May picture po dito. Alin dyan yung totoo? Oh, huwag kayo magpupustahan ha. 20-20 lang ha. 20-20. Alin dyan yung totoo? Yung nasa kaliwa o nasa kanan? Huwag kayong masyado magpupustahan na malaki ha. Hanggang 20 lang. Alin dyan ang totoo? Kaliwa o kanan? Alright. Ang totoo po dyan, yung nasa kanan. Kasi yung dahon nakapaling. Yung pong nasa kaliwa, made in China po yan. Alright? Made in China. Okay? Isa pa po. O yan, ginagamit mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, yan, gamit mo yan. Lagi mong binibili yan. Diba? Alin dyan ang totoo? Yung nasa kaliwa o nasa kanan? Paborito yan ng katabi mo. Amuyin mo siya. Okay? Ano dyan ang tama? Ayun. Kasi sapatos yung kaliwa. Okay.
Isa pa, mga ano po ito? 30 yan. Ano pa yung susunod? Yan. Ano dyan ang totoo? Yung nasa kaliwa o nasa kanan? Siguro sabi mo, ay, hindi ko alam, hindi ako bumibili niya, mahal yan eh. Ano dyan ang, nasa tama, kaliwa o kanan? Tingnan nga natin. O hindi alam na nag-ooperate kung alin ang tama. Ayun, nasa kaliwa. Okay? Nasa kaliwa po. Sino na nanalo ng 20 pesos? 40 pesos. Last na po, last. Alin ang totoo dito sa dalawang ito? Yan. Gumagamit kayo niyan. Air condition, mga TV. Alin dyan sa dalawa ang totoo? Yung nasa itaas o nasa kaliwa? Mukhang pareho, no? Mukhang pareho. Ang hirap. Ang totoo po dyan ay nasa ibaba. Okay? Okay po ba? So, bakit? Bakit po importante yan? Kasi meron pong mga nasa loob ng simbahan, mukhang Christian pero hindi. Parang totoo siya, pero hindi siya totoong Christian. Yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ngayong umaga, para at least, ang purpose po nitong message na ito, bago ka lumabas nitong gawain natin, ay masiguro mo na ikaw ay papuntang langit. Kasi hindi ako may sabi. Ang sabi ng Panginoon, maraming nasa loob ng simbahan papuntang impyerno. Hindi po yan nakukuha sa palakasan ng kanta. Kahit kabisado nyo pa yung kanta na kinakanta rito, hindi po yun ibig sabihin na papunta kang langit. Marami pong marunong umawit papuntang impyerno, marami pong nagsisimba papuntang impyerno, marami pong, sabi mo naniniwala ka sa Diyos pero papuntang impyerno. Kaya ang misyon natin ngayong umaga ay huwag ka magkamali. Kasi kanina lang nagkakamali po tayo, right? Kaya sisiguraduhin po natin. Ngayon, tingnan po ninyo. Sabi po ng Panginoong Jesus, kukuha tayo siyempre sa Word of God. Hindi opinion ng tao. Hindi ko po ito opinion. At hindi rin po ako nag-judge. Hindi ko kayo ginajudge. The Word of God judges us. Ang humuhusga po sa atin, salita ng Diyos. Hindi tao. Alright? Sabi po ng Matthew 25:31-34, sabi po ni Jesus, si Jesus po nagsasalita dito. Ang sabi niya, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Ibig sabihin po dito, sa katapusan ng daigdig to. Sa katapusan na po, matatapos ang lahat ng bagay. All the nations, lahat po ng lahi, will be gathered before Him. Haharap po tayo sa Diyos. Okay, sa katapusan ng panahon, lahat po tayo ay haharap. Kung hindi po kayo naniniwala sa Bible, you have a big problem. At dapat wala ka dito sa church kung hindi ka naniniwala sa Bible. Ang sabi ng Bible, totoo po ito, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. So dalawang klase raw pala ang nasa simbahan, kambing at tupa. Hindi mo yan malalaman kung makikinig ka lang sa boses niya. Kasi ang kambing po at ang tupa, parehong nag-amen yan. Sabi nila, amen. Pareho, tama? Right? Kapag meron po silang sinasabi, pareho, praise the Lord. Pareho ng boses po yan, yung kambing at tupa. Pero hindi po sila pareho. Magkaiba po sila. At ang sabi ng verse 33, He will put the sheep on His right and the goats on His left. Yung pong tupa ng Panginoon, dahil pinastulan sila, ikaw ay totoong tupa ng Panginoon, nasa kanan ka, at yung mga kambing na papunta po sa impyerno ay sa kaliwa. Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Sabi ng Panginoong Jesus, halika kayo, kayong mga pinagpala, para sa inyo ang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Tapos sabi niya dyan, kasi ako'y pinakain nyo, kasi ako ay, hindi na po natin babasahin for the sake of time, binigyan mo ako ng damit, binigyan mo ako ng inumin, nilakpasan ko na po yan. Nagtanong po yung mga tupa. Sabi po ng mga tupa,
When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Kailan yun? Kailan ka namin binigyan ng damit? Kailan ka namin binigyan ng tubig? Kailan ka namin dinalaw sa bilangguan? Ang sabi po ng Panginoon ganito, truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ibig sabihin, ang ebidensya po ng kung ikaw ay totoong born-again Christian at ikaw ay papuntang langit, may ebidensya. Ano yon? Ginagamit ka ng Diyos dito sa lupa. Ginagamit ka. Alright? Ang sabi ng Panginoon, ang anumang gawin mo sa mga taong yan, ginawa mo yan sa akin. Yan po ay isang palatandaan. Hindi yung nagsisimba, hindi yung kumakanta. Kung kumakanta ka lang tuwing linggo, hindi ka sure na papunta ka langit. Kung umaattend ka lang every Sunday, kahit 30 taon ka pa nagsimba, edi lalo na yung hindi nagsisimba, tama? Yung nagsisimba nga, hindi pupunta ng langit eh. Ang pupunta daw ng langit, ebidensya, right? I'm not saying, tumulong ka sa kapwa mo at pupunta ka ng langit. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, kung talagang papunta ka ng langit, may ebidensya. Anong ebidensya? Gagamitin ka ng Diyos dito. Andiyan pa po ba kayo? Ginagamit ka ng Panginoon. Sa mga taong hindi alam kung paano magbabago ng buhay, hindi ka lang tambay sa simbahan pag linggo. Hindi ka lang pabalik-balik sa simbahan tuwing linggo. Ang sabi ng Panginoon, pinakain mo ko, binigyan mo ko ng damit, dinalaw mo ako sa ospital. Kailan yon? Dahil ginawa mo sa kanila, ginawa mo yun sa akin. Yun po ang ebidensya na ikaw ay totoong ligtas. Kaya po, ang title nga pala ng ating pong message ay Settle Your Salvation. Sabihin mo nga, settle your salvation today. One more time, settle your salvation today. Pag narinig yung salitang settle, may dumating na sulat sa'yo, nakalagay, settle your tuition fee. Kasi pag hindi mo sinettle yung iyong tuition fee, hindi ka gagraduate or hindi ka bibigyan ng exam. Tama? Sa eskwelahan. Mga estudyante, nadidinig nyo yan. Settle your obligation. Ibig sabihin, may utang ka. Pag hindi ka nagbayad ng utang, nang hindi ka nagsettle, ididemanda ka. Alright? Pag hindi ka nagsettle ng Meralco bill, may dadating sa yung sulat. Settle your financial obligation. Kasi pag hindi mo sinettle, mapuputulan ka ng kuryente. Ganon din po yun. Kailangan ngayong umaga, masettle mo na yung pinaka-importante. Mas importante ito kaysa sa utang mo sa credit card. Mas importante ito kaysa sa utang mo sa college tuition fee. Mas importante ito kaysa sa Meralco. Kailangan mong ma-settle kung ligtas ka o hindi. Amen. Kasi baka mamaya, simba ka ng simba, akala mo, Christian ka, fake ka pala. Fake. Kasi magkamukha eh. Yung papunta ng langit at papuntang impyerno, magkamukha yan. Halos hindi mo yan mahahalata. Magkakasama tayo sa loob ng simbahan. Okay? Kaya tuloy ko yung binabasa ko. Ang sabi po naman ng Panginoon sa verse 43, ang sabi niya, then He will say to those on His left, sabi niya doon sa mga kambing, yung papuntang impyerno, lumayas kayo sa harapan ko. You who are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Unfortunately, may mga taong makakasama ni Satanas. Pero ang sabi ni Jesus, ang impyerno ay hindi nilikha para sa iyo. Nilikha yan for the devil and his angels. Kaya lang, mamimili ka. Isesettle mo. Kanino ka sasama? Kay Jesus o sa demonyo at sa mga mapapahamak? Sabi niya, bakit? Sabi po niya, hindi niyo ako pinakain, sabi ni Jesus sa verse 41, verse 42, 43, 44, hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako dinalaw, hindi niyo ako binigyan ng damit. Sumagot sila, verse 44. They will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or a sick or in prison and did not help you?
hindi ka nagamit ng Diyos. Kailan yun? Sabi po ng mga tao, yung papuntang impyerno. Yung mga nagsisimba, nagsisimba pero papuntang impyerno. Kailan yun? Ba't kami pupuntang impyerno? Sabi niya, I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Ulitin ko po, hindi kayo maliligtas pag tumulong kayo sa kapwa. Sinasabi ko, kung ligtas ka, makikita sa iyo ang pagtulong sa kapwa. Hindi ho pareho yon. Amen? Amen? Sa Katoliko, ganito po sa Katoliko, tumulong ka sa kapwa para maligtas ka. Wala ho sa Bible yon. Sa Katoliko lang po yon, mali po yon. Sa Bible, ligtas ka talaga dahil kay Jesus. At saka ka tutulong sa kapwa. Magkaiba yon. Hindi ho pareho yon. Isa pang verse, sabi po ng Panginoon, Matthew 7:21-23. Basahin po natin, okay? Tingnan po kayo sa harap kung wala kayong dalang Bible. Sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang daw yung papasok? Only the one who does the will of my Father who is in heaven. Yung sumusunod lang, hindi nagsisimba. Hindi yung nagsisimba. Marami nagsisimba, hindi sumusunod naman eh. Right? Kaya kung ikaw po yung kabilang sa kambing ngayon, alam mo, kambing ka, no? Kasi pasimba-simba ka lang eh. So alam mo na, kambing ka. Itataboy ka ng Panginoon. Kaya meron pong kakatok, di ba? Papasukin niyo po kami, Panginoon. Yan po yung sabi niya. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Papasukin niyo po kami. Sabi ni Lord, sino kayo? Nagsimba po kami. Bakit kumakatok? Kasi malapit na po sila sa langit. Alright? Kasi nagsisimba ka nga eh. Kasi mabait ka. Hindi ka nagmumura. Hindi ka nagnanakaw. Hindi ka lumalaban sa magulang. Hindi ka nambababae. Hindi ka nagda-drugs. Pero malapit ka sa pintuan, pero hindi ka papasok. Alright? Kasi nga po, hindi ka totoong ligtas. Papaliwanag ko po, sino ba yung totoong ligtas? Ang marami po sa inyo nandito ngayon, kaya po ito ang message para sa iyo. Kasi ang bait mo, nagsisimba ka, hindi ka nagnanakaw, pero sabi ni Lord, lumayas ka, hindi kita kilala. Kasi hanggang doon ka lang sa pinto. Ang lapit mo, mukha kang Kristiyano. Alright? Ang bait-bait mo, pero hindi ka papasok sa langit. Kasi sabi ng Panginoon, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kaya ngayong umaga, napakahalaga po nito. Siguraduhin mo na ikaw ay totoong Christian. Hindi ka lang mukhang Christian. Yung katabi mo, tingnan mo, mukhang Christian, no? Bait. Right? Bait niyan. Ngayon lang. Alright? Pero hindi naman sumusunod sa Diyos yan. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Ay, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. May pag-asa ka pa. 30 minutes pa. Alright? 30 minutes pa. Yung mga papuntang impyerno po rito, may pag-asa pa. So, yung katabi mo, tingnan mo, mukhang taga-impyerno yung katabi mo. Sabihin mo, makinig ka lang mabuti at maliligtas ka. Alright? Maliligtas ka. Makinig ka lang mabuti. Bakit po? Gusto ko ipaliwanag, ano ba yung mangyayari, ano yung characteristics ng salvation. Bakit kailangan mong masettle na ikaw ay ligtas? Kasi may katangian po ang kaligtasan. Alright? Ako po may kasalanan, nagsisi na po ako sa Panginoon. Dito po sa Dulos, at kahit saan ako pumunta ng mga simbahan, nakita ko maraming mga nagsisimba na hindi totoong Christian. Alam na alam ko, hindi sila totoong Christian. Kasi alam ko buhay nila, no? Kasi po, nagturo tayo ng mali. Ako po humihingi ng tawad po sa inyo. Dahil dati, ang nadidinig natin lagi sa simbahan, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at ikaw ay maliligtas. Wala ho sa Bible nun. Wala ho. Pasensya na po kayo. Kung napaniwalaan niyo po yung nadinig ninyo na tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at ikaw ay maliligtas, ito na pong oras na ito, babaguhin po natin yon.
Kasi wala hong nakasulat sa Bible na ganon. Ang nakasulat po sa Bible, ang sabi ni John the Baptist, you repent, turn from your sin. Yun din ang turo ni Jesus, repent. Ibig sabihin, aminin mo. Aminin. Hindi mo siya sabihin, tatanggap kita, Jesus. Hindi yun ang kailangan. Paano mo tatanggapin si Jesus? Hindi mo nga inaamin na ikaw ay napalayo at makasalanan. Alright? Andiyan pa po ba kayo? Repent. Sabihin mo nga, repent. Ibig sabihin, kung alam niyo yung kwento ng alibughang anak, alright, napakalinaw na larawan kung paano naliligtas ang isang tao. Malinaw. Ano sabi ng alibughang anak? Naisip niya. Sabi niya, ba't ako naghihirap? Ba't ganito ako? Wala ako makain. Ba't ganito? Nabubuhay ako sa babuyan. Ang dumi-dumi ng buhay ko. Ba't ganito? Parang hindi na ako umaalis sa aking kinaroroonan. Parang wala na akong pag-asa. Naisip niya yon. At ang sabi niya, nagkamali ako. Umamin. Umamin. Ako po, 1989. Hindi ko po sinabing, Panginoon, pumasok ka sa buhay ko. Hindi ko po sinabi talaga yun. Natatandaan ko eh. Natatandaan ko po. Ang sinabi ko lang sa Lord, patawarin mo ako, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Makasalanan ako, kailangan kita sa aking buhay. Inamin ko po na kaya ako nagkahirap-hirap, kaya ako nalubog sa bisyo, kaya po kami walang kapera-pera, dugyot na dugyot kami, baon sa utang, alright? Kaya ka baon sa utang, kaya ang gulo ng buhay mo, tingnan mo yung bahay mo parang babuyan, walang kaayusan, tama? Ang mga anak mo nagwawala, ang asawa mo nagwawala, tapos ikaw lagi kang walang kapayapaan, ang gulo-gulo ng utak mo, magagalitin ka, wala sa hulog. Why? Kasi nga, hindi ka totoong Christian. Sabi ng bata, balik ako sa alibughang anak. Sabi ng bata, babalik ako sa tatay ko. Sabihin ko sa kanya, nagkasala po ako sa inyo. Hindi niya sinabing, tinatanggap ko ang aking ama sa aking puso. Walang ganun. Walang ganun. Ang sabi ng bata, saan ang galing? Ano tawag doon? Repentance. Sabihin mo nga, repentance. Bago ka maligtas, bago tumira si Jesus sa buhay mo, kailangan mo muna na aminin mo na ikaw ay sumablay. Ang laki ng kasalanan mo sa Diyos. Ang dami mong ginagawang kapalpakan sa buhay mo. Hindi siya ang number one sa buhay mo. Marami kang ginagawa na hindi natutuwa ang Diyos. Aminin mo yon. Ang tawag doon, repentance. At sabihin mo, Panginoon, gusto ko nang sumunod sa iyo. Ayoko na dito sa buhay na ito. Ikaw lang ang aking tagapagligtas. Save me. Yun po yun. Yun. Kaya dito po sa dulos, wala na kayong madidinig dito ngayon na tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Wala yun. Hindi na po yun. Maling katuruan po yun. Kaya marami sa inyo, akala nyo Christian kayo. Kasi sabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Tapos ang buhay mo hindi na nagbago, tama? Hindi rin nagbago. Ganun ka pa rin. Kasi wala ka namang intensyon, alright, na bumalik sa Diyos. At ano ginawa ng Panginoon? Pagbalik ng bata, binigyan siya ng bagong damit, binigyan siya ng bagong singsing, sign of authority, binigyan po siya ng sapatos. Ibig sabihin, meron siyang pupuntahan at siya'y bahagi na sa misyon ng kanyang Panginoon. Are you following? Hindi nakatambay sa simbahan tuwing linggo. Natatakot ako sa mga simba ng simba. Natatakot po talaga ako sa inyo, yung simba kayo ng simba. Pero hindi naman talaga kayo sumusunod sa Diyos. May problema po kayo dyan. Alright? May problema kayo. Kaya let us settle our salvation today. Pag-usapan nating mabuti to. Kasi kapag gusto nyong maintindihan, ligtas ba ako? Baka mukha ka lang akong ligtas. Hindi pala, sablay pala ako. Right? Bakit? Ano po ba yung characteristics ng salvation? Are you listening? Andiyan pa po ba kayo? Ano ba yung katangian? Alright? Number 1, salvation is immediate. Basahin natin yung Luke chapter 23, 39 to 43.
Basahin natin yung kwento. May dalawang lalaki nakapako, kaliwa, kanan ni Jesus. Mamamatay na po sila. Isang oras na lang, mamamatay na. 2 oras, mamamatay na sila. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Yung pong isang kriminal na nakapako sa kaliwa ni Jesus, kinakantsawan siya. Sabi niya, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." Siyempre, sarcastic yan, ano? Sarcastic. Hindi siya naniniwala talaga kay Jesus. Mamamatay na siya, pero hindi siya naniniwala kay Jesus. Sabi niya, "Hoy, kung talagang ikaw ay tagapagligtas, ligtas mo muna yung sarili mo, tapos ligtas mo kami." Alright? Kasi hindi naman siya naniniwala. But he heard the same words. Narinig niya yung katulad ng nadinig ng isang magnanakaw. Pareho sila ng nadinig. Ano sabi ng isang magnanakaw? Verse 40, "But the other criminal rebuked him, 'Don't you fear God?'" Hoy, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi po nung isa. Apparently. Alright? Mga kapatid, dalawang masamang tao. Pareho tayo. Alright? Parehong nadinig yung nadinig. Isa lang nadinig nilang message. But they made the choice a different choice. Ganyan din ngayong umaga. Madidinig nyo isang message. Pero gagawa kayo ng desisyon ngayon. Katulad nun, dalawang magnanakaw. Yung isang magnanakaw, sabi niya, "Di ako naniniwala sa iyo." Yung namang isang magnanakaw, sabi niya, "Matakot ka sa Diyos." Sabi niya, "Since you are under the same sentence." Ito maganda. Tingnan niyo po. Tingnan niyo. Bakit siya naligtas? Bakit po naligtas tong masamang tao na to? Kasi inamin niya. Sabi niya, "We are punished justly." Dapat lang tayong parusahan. We are getting what our deeds deserve. Yan ang umpisa ng kaligtasan. Hindi tanggapin ko si Jesus. Hindi yun ang kaligtasan. Ang unang hakbang sa kaligtasan, kapatid, makinig po kayo, parang awa niyo na. Napaka-importante nito para sa inyong kaluluwa. Ang umpisa para mabalik ka sa relasyon sa Diyos at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ay yung pag-amin. Sabi niya, dapat lang tayong mamatay dahil masama tayo. Pero siya, matuwid siya. At ano sabi niya doon sa Panginoon? Jesus. Sinabi niya sa bibig niya, Jesus. Teka muna, hihinto lang ako sandali. Marami sa inyo, alright? Hindi ko kayo kilala. Pero marami sa inyo, hindi nadidinig sa bahay niyo ang pangalang Jesus. Tama? Kasi hindi ka nga saved. Hindi ka ligtas. Hindi kayo ligtas, okay? Sa bahay niyo ba napag-uusapan si Jesus? Maraming nagsisimba rito, hindi lumalabas sa bibig nila yung, "Ay, ang Panginoong Jesus, napakabait. Napakabuti ng Panginoon." Totoo po yun. Itong magnanakaw, ang sama nito. Right? Siguro siya ay mamamatay tao. Talagang ang sama niya. Pero ano nangyari? May nangyari. Kaya ang sabi niya, Jesus. Ito kasing isang walang hiya. Sabi niya, kung talagang tagapagligtas ka, ligtas mo muna sarili mo. Right? Ewan ko, sa bahay namin, sa bahay ni Pastor Rudy, lagi nadidinig ang pangalan ni Jesus. Kasi ligtas po ako eh. Bakit hindi lumalabas sa bibig mo ang pangalang Jesus? Hindi mo talaga masasabi yan unless you are saved. Okay. Kasi nga, sama ng tingin sa akin, no? Magalit na kayo sa akin, pero taga-impyerno ka talaga. Hindi, taga-impyerno ka talaga. Kasi ang mga taga-langit, hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo. Ang Panginoong Jesus, napakabuti niya. Right? Yung apo namin, ito si Luke, 11 years old, sinasabi ko lang yan, every day, sinasabi ko yan sa dalawang batang yan. Luke, maglilingkod ka sa Panginoong Jesus.
Wala kang ibang magiging buhay, kundi maglilingkod ka sa Panginoong Jesus. Ang pangalan po ni Jesus sa bahay namin, nag-e-echo yan sa lahat ng dingding, sa kisame, sa kwarto. Kaya hindi pwedeng tumira sa amin ang demonyo. Hindi pwede talaga. Hindi siya pwede sa bahay namin. Kasi ligtas kami doon. At ang pangalan ni Jesus ang laging pinag-uusapan sa bahay namin. Ang tanong ko sa iyo, simba ka ng simba. O sige, simba ka ng simba. Baka mamaya kakato ka. Pasukin mo po kami. Sino kayo? Lumabas na ba sa bibig mo ang pangalan ni Jesus pag nasa eskwelahan kayo? Mga estudyante. Mga estudyante, mga empleyado, alright? Gusto ko magalit nga kayo sa akin. At least para kung nagagalit kayo sa akin, ibig sabihin, may tinatamaan sa'yo. Yung pangalan ba ng Panginoon, nasa bibig mo ba yan? O ano ba lumalabas sa bibig mo? Kasi from the abundance of the heart, your mouth will speak. Hindi ba? Kaya ang lagi mo sinasabi sa bahay, puro problema, walang pera, wala ng pag-asa, ang hirap ng buhay, kalokohan lang yan, imposible yan. Tama? Kasi hindi ka nga saved. Hindi ka kasi ligtas eh. Ang unang-unang ebidensya na ikaw ay papuntang langit, ngayon pa lang, madidinig na sa bibig mo yan. Sabi ng lalaki, kaya pumunta siya ng langit, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. May kapangyarihan sa pangalan. The name above all names. Pero hindi tayo kingdom of Jesus Christ. Hindi po tayo tiga Mindanao. Pero there is power in the name of Jesus. And if I believe that Jesus is my Savior, hindi pwedeng mawala sa bibig ko yan. Hindi pwedeng hindi ko sasabihin sa mga anak ko yan. Sabi ko sa mga anak ko yan, lalaki na yan. 35 years old, 32 years old, 31 years. So lagi kong sinasabi, sa Panginoong Jesus kayo maglingkod. Huwag sa amin. Lagi kong sinasabi yan. Most of the time. Kasi tagalangit ako eh. Let us settle this issue once and for all. Talaga bang tagalangit ka o tagasimba ka lang? Ang sabi po ng lalaki, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hindi mo talaga masasabi ang pangalan ni Jesus pag hindi ka tagalangit. Hirap, nahihiya kang magsabing Jesus. Di ba yung iba sa inyo nahihiya sa inyo? Di ba nahihiya kayo? Ba't ka nahihiya? Kasi nga hindi ka ligtas. Right? Kaya mo pag sinabi, Sister, ba't hindi ka na naman nagsimba? Brother, ba't hindi ka nagsisimba? Sabi nung, ano sabi sa'yo? Kahit hindi po ako nagsisimba, hindi po ako nakakalimot doon sa nasa itaas. Sino nasa itaas? Sa third floor? Ako lang ba may ganyang karanasan? Ako lang ba may ganyang karanasan? Hindi niya masabi yung pangalan ni Jesus, no? Ang sabi niya, yung nasa itaas, sino yun? Tamo, tumingin nga yung katabi. Hindi kasi hindi ka nga tagalangit. Hindi ka tagalangit. Kaya mahalaga ngayong umaga, bago mahuli ang lahat. Salvation. Ano po sabi po ng lalaki? Ano sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus. Ang mahal. Alam niyo, pag tinawag niyo ang pangalan ni Jesus, sasagot talaga siya. Ano sabi niya sa lalaki? Sabi niya sa verse 43, truly, sabi niya, I assure you, ano ba talaga? Mag-decide nga kayo. Ano ba talaga? Nalilito ka, ligtas ba kayo dyan? Ano sabi ng Panginoon? Truly, I tell you, today, you will be with me in paradise. Sumagot ang Panginoon. Bakit? Tinawag yung pangalan niya galing sa puso. Bakit? Kasi nga po, salvation is immediate. Sabihin mo nga, immediate. Hindi po sinabi ni Jesus na, you might, pwede, siguro, alright? Kaya alam nyo, tayo po, alam nyo, isang pinakamalaking kasinungalingan, bakit maraming pupunta ng impyerno? Alam nyo ba yon?
Bakit maraming pumunta ng impyerno na kamag-anak natin? Kasi tinuruan tayo dito sa Pilipinas na pag namatay yung iyong kamag-anak, ipagdasal mo. Diyos ko po. Alam nyo, turo po yun ng demonyo. Turo ni Satanas yun. Sabihin nyo na yun sa lola nyo. Pag uwi nyo, sabihin nyo, Lola, sabi ng pastor doon, turo daw ng demonyo yung tinuturo. Hindi nga, sabihin, ituro nyo ako. Oh, kasi dito sa Pilipinas, ang natutuhan ninyo, pag namatay yung kamag-anak, magbabayad ka ng 100 piso. 100 pa ba ngayon? Tumaas na gasolina eh. Baka mahal na ang bayad sa simbahan. Ipagdadasal yung kaluluwa. Sasama sa misa. Kaawaan niyo po ang kaluluwa ni Enteng. Sana po maalis po siya sa impyerno at madala sa purgatorio para purgahin. Amen. Saan niyo makikita yun? Inimbento po yun ng Vatican para kumita sila ng pera. Inimbento po yun para kumita ng pera. Ginawang negosyo yung dasal. Pero sa Bible po, yung lalaki naligtas nung buhay pa siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hanggang buhay ka pa, dapat ka maligtas, baka mamatay ka mamaya. Kasi ang sabi ni Lord, today, immediate, noong oras na nag-uusap sila, noong oras, hindi baka bukas, di ba? Bayaan mo, mag-intay-intay ka lang. Pero ba sabi ni Jesus? Very clear. Today, you will. Actually, bago lumubog ang araw, makakasama na po siya sa kaligtasan. Immediate, kapatid. When you die, alam niyo po, pag ako namatay, no? Pag ako po namatay, halimbawa, bigla akong inatake sa puso, ako po yung nag-collapse, napatay ako. Hindi pa po sumasayad yung katawan ko sa lupa, andun na po ako sa langit, immediate po yun. At ganun ka rin, kapag wala ka kay Jesus, at tumigil ang puso mo sa pagtibok, alright? Diretso ka sa impyerno. Immediate. Yun ang ibig sabihin ng immediate. Hindi na kayo mag-iintay. At lahat po tayo mamamatay. Ibig sabihin nun, pag tumigil ang iyong puso at yung buhay mo binawi na ng Diyos, immediately, hindi pa sumasayad ang katawan ko sa lupa na yan, ando na po ako doon. In a twinkling of an eye, immediately, isang ganyan lang po yan. Kaya napaka-importante ng kaligtasan. Sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo na ligtas ka. Number 2, salvation is certain. Hindi po baka. Hindi pagkaraan ng 3 araw. Hindi pagkaraan ng 40 days. Hindi pagkaraan ng babang luksa. Certain. I assure you today, hindi lang immediate, kundi certain. Hindi nagbabaka sakali. Hindi sinabi ni Jesus doon sa lalaki, sige, iisipin ko munang mabuti kung ikaw ay pupunta ng langit. Titingnan ko muna kung nagpapakabait ka. Hindi nga mabait yung lalaki. Salbahe nga yun. Hindi nga nagsimba yun. Hindi nabautismuhan yun. Hindi nag-ikapu yun. Walang alam sa Bible yun. Salbahe yung tao na yun. Pumatay siya. Baka nang rape pa nga eh. Pero naligtas. Alright? Kasi nga nandun si Jesus. Nag-uusap sila ni Jesus. Hindi pare ang kausap mo, hindi pastor. Kaya sabi ng Panginoon, you will. When you accept that you're a sinner, when you admit that you're a sinner, and when you believe that Jesus is your only Savior, no one else, there's no other way to heaven. Immediately, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit buhay ka pa ngayon, meron ka ng posisyon nun. Di ba kahapon nag-proclamation ng mga nanalo senador? Oh, senador na ba sila? Yes. Hindi pa naman nakaupo pero senador na. Kasi pinili na Kasi binoto ng tao. Nandiyan pa po ba kayo?
Oh, senador na ba sila? Yes. June pa eh. Sa June pa sila senador. Ibig sabihin, di sila senador ngayon. Senador na. Kahit ano mangyari, senador na yon. Kahit ano mangyari sa akin, sa langit ako pupunta. Hindi dahil nagyayabang lang ako. Dahil, hindi ko sinasabi sa inyong baka sakali. Sigurado po si Rudy na papunta akong langit kasi 1989. Inamin ko sa Diyos. Kasi hindi ko maamin yan. Alam niyo ba yon? Alam niyo kung bakit pupunta ng impyerno ang tao? Listen. Alam mo ba kung bakit pupunta sa impyerno ang tao? Hindi dahil sa may kasalanan siya. Ha? Hello, lahat tayo makasalanan. Alright? Pero hindi pupunta ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan. Kaya pupunta ka sa impyerno kasi hindi mo inaamin. Kasi sabi mo, nagsisimba naman ako eh. Mabait naman ako eh. Kahit ganito ko, may konti naman akong ginagawa. Ang dami mong alibay, tama? Kahit once a month, nagsisimba naman ako. Hindi mo maamin na mali ang ginagawa mo. Hindi, ano naman ako eh. Nagsasyabo naman ako, ano lang eh. Pangpadagdag lang ng oras. Sabi nung chief of police, tama naman yung shabu. Hindi naman daw adik yung nagsasyabo, sabi ng chief of police ng Pilipinas. Nagdadagdag lang daw sila ng oras. O di, okay lang naman yun, kasi pampamilya naman yun. Kaya ako nagsasyabo, para makapag-drive ako mula Mindanao hanggang Luzon. Hindi mo maamin na masama talaga yan. Sumisiping ka sa hindi mo asawa. Ang sabi mo, lahat naman gumagawa, no? Tsaka hindi ko naman iniiwan yung misis ko eh. 90% naman ang kita ko sa kanya. 10% lang naman yung sa kabit ko. Di ba? Ganyan yun, di ba? Nai-inlove ako sa kapwa ko lalaki. Di ba? Ang pag-ibig ay para sa lahat. Naku po, Diyos ko po. Alam niyo, problema ngayon ng mga millennials at ng mga Gen Z, yung salitang sin, pinalitan mo na, ginawa mong weakness. Iba na ngayon, yung kasalanan, para sa maraming kabataan, yung kasalanan, hindi na kasalanan, kahinaan. Hindi mo kasi maamin na mali yung ginagawa mo. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Kaya si Adan, nagka-problema eh. Sabi niya, Adan, ano ginawa mo? Kinain mo ba yung bunga? Ano ginawa ni Adan? Sa halip na sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako, nagkamali. Ano ginawa niya? Yan po kasi, yan. Yung katabi kong, yung babae kasi na yan. Si Lord pa kayo na may kasalanan. Hindi maamin. Ano kaya kung umamin si Adan? Sabi mo nga sa katabi mo, talagang si Adan na mayroong problema. Siguro kung umamin si Adan, Panginoon, sumablay po ako, patawarin niyo po. Siguro wala kang baktol ngayon. Kasi ang baktol ay bunga ng kasalanan. Nagkaroon ng germs eh. Di ba? Siyempre, dati walang germs, walang baktol. Kaya sabihin mo sa katabi mo, talagang si Adan ang may kasalanan. Ngayon, ang dami mo Rexona ang ginagamit. Hindi, yun po talaga totoo doon. Kung umamin lang, hindi umamin, yung pong babae, siya po may kasalanan. Sabi naman ng Lord sa babae, ito naman, binigyan pa ng second chance ha. Sabi ng Lord sa babae, hoy babae, ano ginawa mo? Yung pong ahas. Sabi ni Lord, talaga naman itong mga tao na to, ang kailangan ko lang naman umamin. Sabi ng babae, yung ahas po. Pumunta naman si Lord sa ahas. Ahas, ano ginawa mo? Naghanap yung ahas, walang makita. Wala na. Bangkulong na. Alam nyo, kaya pupunta ng impyerno, kahit mabait, kasi hindi ka marunong umamin na kailangan mo ang tagapagligtas. You cannot save yourself. You cannot admit it. Pinipilit mong baguhin ang sarili mo, pinipilit mong pagtakpan ang mga kabulukan mo sa pagsisimba, right? Ang maraming tao, kaya nagsisimba, alam mo, ba't ka nagsisimba? Tinatakpan mo yung kasalanan mo para kunwari man lang. At least nagsisimba. But that is not the way. Siguraduhin mo. Pangatlo, salvation is so important. Why? Because salvation is relationship. Nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At masyadong seryoso ang Diyos sa relasyon na ito.
Kami po ni Pastora Angie, hindi kami magkaibigan yan. Hindi kami magsyota niyan. Mag-asawa kami ni Angie. Ang tawag doon, relationship. At kami nangangako na hindi kami maglolokohan. Hindi ko siya pagbibigyan ng sama ng loob. Hindi ako gagawa ng mga bagay na talagang malulungkot siya. Yun ang kasama doon sa relationship. O ikaw, ligtas ka ba? Kapag ligtas ka, may relasyon ka. Hindi ka lumipat ng religion. Sa religion, naglalaro ka lang dyan. Huwag ka magsimba, huwag ka magsimba, okay lang yon. Kasi wala ka namang relasyon. Pero kapag pumasok ka sa relasyon, nag-e-expect ako at siya, nag-e-expect na gagawin ko lahat yung pangako ko. Ang Diyos, mangangako yan. At tutuparin niya yung pangako niya kasi tapat siya. Ako yung partner ni Lord kasi born again ako Right? Kaya nga, sabi po ng Bible, you will be with me. Alam niyo ba kung bakit namatay si Jesus sa cross? So that you can be with Him. Lifelong, eternal relationship. Wala nang hiwalayan. Yun ang dahilan kung bakit siya nagpakahirap. Bakit nilaban ka niya ng bugbugan so that you can be with Him. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. It's not rules. Hindi bawal. Hindi yan tungkol sa bawal to, bawal yan, bawal. Hindi ho. It's not about the do's and the don'ts. Ito ay tungkol doon sa pagmamahalan yung dalawa. Dahil ako po 1989, na born again po ako noong 1989, nakaranas ako ng kakaibang relasyon sa Diyos na nagmamahal sa akin, na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya imposibleng hindi mabago ang isang may relasyon. Wala akong pakialam kahit pinanganak ka ng ganyan. Ang totoong may relasyon sa Diyos, mababago talaga yan. Mababago. Hindi mo pwede sabihin, ganito talaga ako, ano magagawa niyo? No. Totoo yun, na minahal ka ng Diyos kung ano ka. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi siya papayag na manatili kang ganyan. Ako, nung matagpuan ako ni Jesus, lasenggo ko, babaero ako ay sexually immoral. Hindi ako mabubuhay ng walang sex. Grabe, bastos ako, salbahe ko, palamura ako, hindi ako marunong magpatawad. Pero dahil may dumating sa akin na bagong relationship, alam ko gusto ng Diyos ko na magbago ako. Alam ko yon. At hindi ako pumayag na manatili akong manginginom, sugarol. Tuwing linggo, excited ako sa simbahan. Kapag wala kang ganon, hindi ka Christian. Hindi talaga. Okay lang magalit po kayo sa akin. Sino sa inyo na COVID? Ako na COVID po ako, December 30, 2021. Kahit hindi ako magpa-check up, alam ko may COVID ako. Kasi bakit? Hindi ako makatayo. Sakit ng katawan ko, ang taas ng lagnat ko, bumababa ang aking oxygen level, hindi ako makakain. Wala akong pang-amoy. Sabi ko, may COVID nga ako. Hindi ko na maamoy. Wala akong pang-amoy. Alright, bakit? Kasi pumasok sa akin yung virus, Delta. Delta variant ng COVID. Kapatid, pag na-COVID ka, alam mo na COVID. Paano ngayon yan? Sabi mo, Christian ka. Ang Christian, pumasok sa iyo. Ang Father, Son, and Holy Spirit. Ano yun? Walang ebidensya. Tomboy ka nun, tomboy ka pa rin ngayon. Ha? Para meron akong problema doon. Di ba? Sugarol ka nun, sugarol ka pa rin. Pumasok sa iyo ang Father, Son, Holy Spirit. Yung COVID nga, no, pumasok sa iyo, kitang-kita ang ebidensya. Ako, alam ko, ba't ako na born again? Hindi na ako pwedeng wala sa church every Sunday. Hindi pwede. 35 years na. Gustong-gusto kong magsimba. May ebidensya talaga.
May nangyari sa akin. Kasi pumasok yung Father, Son, and the Holy Spirit. The Creator of the universe resides in me. The Holy Spirit is inside of me. That's why I can do all things through Christ. I am more than a conqueror in Christ. Masahol pa ako sa bakla, masahol pa ako sa tomboy. Kasi yung bakla sa lalaki lang pumapatol yan. Ako pumapatol sa lalaki at babae. Oo, pumapatol ako sa lalaki at babae. At least yung bading, sa lalaki lang yan pumapatol. Ako matindi. Babae at lalaki, pinapatulan ko. Pero nung dumating ang Diyos, 1989, wala na. Isang babae na lang, si Angie. Hindi dahil magaling po ako because the power of God is in me. Christ is in you. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mahina ako kasi ganito lang ako. Of course, mahina ka talaga. But Christ is in you. Hindi ka na nag-iisa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin walang pagbabago. Ibig sabihin, kung 2 taon ka ng ganyan, hindi ka Christian. Hindi ka talaga Christian, batid. Kakato ka. Lord, papasukin mo po kami. Kasi nagsimba ako sa Dulos. 3 taon po ako sa Dulos. Sino kayo? Ang sabi ni Lord, hindi kita kilala. I don't have a relationship with you. Ang ibig sabihin nun, yung salitang ginamit doon sa Greek, wala kang malapit na relasyon sa akin. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi talaga tayo nagsama. Hindi kita nakilala. Hindi tayo nagkaroon ng common goal. Hindi tayo nagkaroon ng common plan. Yun ang ibig sabihin ng I do not know you. Nagsimba ka lang siguro. Siguro nagsimba ka. Kaya marami pong nagsisimba papuntang impyerno talaga yan. That's why you need to settle your salvation today. Kasi hindi lang po yan tungkol sa Meralco. Hindi lang tungkol yan sa tuition fee. Kaya nga po pumunta si Jesus sa cross so that masiguro that your salvation is complete. Walang kulang. Hindi ka sasablay. Hindi ka sasablay. Kompleto. Finish. Kaya sabi niya sa cross, it is finished. Kapatid, sabi niya, di ba? It is finished. Ano ba kaibahan ng complete sa finish? Ganito po yun. Yung mga lalaki, mga binata, yung kapag kayo po nakapag-asawa ng mabait na babae, masipag na babae, hindi pala utang na babae, naglilingkod sa Diyos na babae, ang tawag doon, you are complete. Pero kayong mga lalaki, pag nakapag-asawa kayo ng babaeng bungangera, chismosa, palautang, alright, butangera, ang tawag doon, you are finished. Yung hindi natawa, hindi naintindihan. Tatagalugin ko, okay? Tatagalugin. Ano kaibahan ng kompleto sa tapos na? Kayo mga lalaki, pag nag-asawa kayo ng babaeng mabait, naglilingkod sa Diyos, hindi pala utang, hindi butangera, ang tawag sa iyo, kompleto ka, wala kang kulang. Pero pag ikaw nakapag-asawa ka ng babaeng pala utang, butangera, hindi naglilingkod sa Diyos, ang tawag doon, tapos ka na. Para si Domeng. Yan, si Domeng, oh. Ano ka ba, Domeng? Tapos na, oh, kompleto na. Kasi si Mariel na pangasawa niya. Nandiyan pa po ba kayo? Ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa cross, hindi para magsimba ka, kundi para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kaya imposibleng hindi ka magbabago. Imposibleng maghihirap ka. Kaya marami po sa atin hindi ka makapag-pray eh. Bakit hindi ka makapag-pray? Hindi ka makapag-pray ng malalaking bagay kasi nga wala kang relasyon sa Diyos. Takot kang manalangin ng malalaki. Ang kaya mo lang ipag-pray, champurado, pandesal, sinangag. Pero yung magpe-pray ka, mababago ang nabotas, Panginoon. Hindi mo kaya yon. Kasi you don't have the confidence because you know something is wrong with your relationship with God. Bakit lagi kang baon sa utang? Bakit lagi kang walang pera? It's a matter of relationship. Kata mo yung lalaki umuwi,
Galing sa babuyan, galing sa hirap, walang makain, umuwi, bumalik sa Diyos. Ano ginawa? Sinuotan agad ng singsing. Binigyan ng bagong buhay, binigyan ng bagong sapatos. Na bago, tumira sa malaking bahay. Bakit? Now, you are a son and I am your father. Alam ka naman maghirap ka. O sige, ligtas ka. Okay? Sabihin na natin. For the sake of argument. Sige, kunwari, sabihin mo sa katabi mo, o sige, kunwari, tagalangit ka. Kunwari lang ha, kunwari. Kunwari, tagalangit ka. Bakit ka laging baon sa utang? Bakit hindi ka makaalis sa pornography? Bakit? Bakit hindi ka makaalis sa homosexuality? Ba't hindi ka makaalis sa shabu? Bakit hindi ka makaalis sa pagsusugal, sa pagmumura? Bakit? Kasi you have a problem with your relationship with God. Hindi ka magsisimba linggo-linggo. Bakit hindi ka excited magsimba linggo-linggo? Bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? Bakit hindi ka nakakaramdam na gusto mong mag-pray, lumuhod at mag-worship? Bakit? Because you have a big problem. Ang problem mo, sablay ang relasyon mo sa Diyos. Sablay talaga yan. If you don't have a desire to go to church every Sunday, if you don't have a desire to pray, you don't have the desire na whatever I do, whether I drink or eat, I will do it for the glory of God. Araw-araw, lalakad ako ng may pagsunod sa Diyos. Kapag wala kang ganon, something is wrong. Either you are not saved or your relationship with God is problematic. Number 4, panghuli. Kasi nakita ko na si Bal pumunta na sa keyboard. Alam niyo, pag may nadidinig ako tumutugtog, pakiramdam ko, lalo ako nagiging anointed, parang ayoko tumigil. Number 4, salvation, kailangan niyo itong maintindihan because salvation leads to a real place. Heaven is real. Heaven is real. Totoo po ang langit. Totoo rin ang impyerno. That's why the Son of God had to go through that kind of punishment so that you will be spared. Kaya yung anak ng Diyos, tiniis yung kanyang pinagdaanan upang huwag kang pumunta sa impyerno. Dahil alam ng Diyos kung ano dadanasin ng isang tao na mapunta sa impyerno. Because hell is real. But God will not force you. He will never force you. Hindi niya sinabi sa magnanakaw, hoy, tanggapin mo ako kasi pupunta ka impyerno pag hindi mo ako tinanggap. No. Each one of us would make a choice of our own. Walang pilitan. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Lagay nga natin, basahin ninyo. This is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, hindi bukas ang kaligtasan. Ngayon, nadinig mo ang mensahe, katulad ka ng magnanakaw, I don't care how bad you are, how wicked you are, how deeply a sinner you are, wala ang pakialaman Diyos, kahit ikaw pa, pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kaya kanyang iligtas. Kaya kanyang iligtas. Aminin mo lang, Panginoon, kailangan kita. Huwag mo sabihin, Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Huwag niyo sabihin ganun. Wa-effect yun. Ang gusto ng Diyos na madinig niya, Panginoon, kailangan kita, iligtas mo ako. Ako'y makasalanan. Ikaw lang ang aking pag-asa. Mga kapatid, are you still here? Alam niyo, lahat tayo, lahat. After my life, after your life, isa lang ang mangyayari na pinaka-importante sa buhay mo. Wala nang pinaka-importante. Wala kinalaman kung saang eskwelahan ka nag-aral. Hindi na mahalaga kung ilang milyon ang pera mo. Hindi mahalaga kung naging presidente ka, congressman, mayor. Wala yon. Sa huling araw, ito na pinakamahalaga. Listen. Bubuksan po yung aklat ng buhay. Titingnan doon ang pangalan. At ang sabi ng Bible, ang pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay, isa lang ibig sabihin doon, tatapong ka sa impyerno. Yun na po yun. Alright? Yun na.
Lahat ng ginawa mo dito, wala na yan. Wala na. Kahit magaling ka pang asawa, kahit magaling ka pang pastor, kahit magaling ka pang ganito, businessman, kahit mabait kang tatay, ay wala yan. At the end of the day, it all comes to the climax. Alam niyo yung pelikula, di ba? Pag nanonood kayo ng pelikula, ako, excited ka, ano kaya ang ending nito? Di ba? Sino kaya mananalo, di ba, sa pelikula? Kasi yun ang iniintay mo, yung ending eh. Hindi yung beginning. Hindi kayo nanonood, di ba? Sino sa inyo nanonood ng sine, uumpisahan ko lang, ayoko ng katapusan. Hindi ba pag nanonood ka ng sine, gusto mo makita yung umpisa, tapos excited ka doon. Ang ganda ng ending, sabi mo, right? Ganun din. Ganun din. Haharap po tayo sa Panginoon, haharap tayo dyan, isa-isa yan eh. Bubuksan, hahanapin, Fernandez, Rudy. Ako po, hindi ako kinakabahan. Hindi po ako kinakabahan. Alright? Paano kayo? Kung hindi na-settle yung salvation mo, paano yan? Pero alam nyo ba na ngayon, pwede mo nang malaman kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay? Just surrender to the Lord. Surrender your life. Alright? Proverbs, sumayo po tayong lahat. Sana, no? Sana. Babae, lalaki, matanda, bata, kabataan, mga kabataan. Siguraduhin ninyo na yung pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Nung sinabi ni Jesus doon sa magnanakaw, "Today, you will be with me in paradise," sinulat na yung pangalan niya. Kaya pagpunta po ng magnanakaw, hahanapan. Okay, nandito ang pangalan mo. Marami magtataka. Paano pumunta ng langit yan eh? Magnanakaw yan. Kasi it's by the grace of God. Dahil sa ginawa ni Jesus. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi ng Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart. Huwag kayong umasa sa iba. Sa Diyos lang. Sumuko. Yun ang ibig sabihin ng surrender. Trust in the Lord. Marami po sa inyo, hindi nyo pa sinusurrender sa Diyos. Ano yung hindi mo ma-surrender sa Diyos? May inaalagaan ka sigurong kasalanan. Surrender mo na ngayon yan. Huwag mo nang dalhin yan paglabas mo dito sa Fisher Mall. I-surrender mo na. Kung meron kang inaalagaan na mga hindi gusto ng Diyos, yung kaaway, may kaaway ka, iwan mo na dito. Yun ang ibig sabihin ng trust in the Lord. Yun ang ibig sabihin ng surrender. Para pag nakita ng Panginoon yon, na Lord, ayoko na ng dati kong buhay, ayoko na nitong kabastusan, kababuyan, pagsisinungaling, I will trust in you. Ibig sabihin nun, surrender. Kapag nakakita ka ba ng isang tao, yung kriminal, sumurrender sa pulis, ano yun? Meron pa ba siyang itinatago? Wala na. Kasi sumuko na nga sa pulis eh. Lahat yun, wala na. Ganon din po tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. Huwag mong ipagmalaki ang alam mo. Marami kasi kayong katwiran eh. Alam niyo, yung mga katwiran niyo, sablay. Do not lean on your own understanding. Magbasa ka ng Bible, magpaturo kayo, magpa-disciple kayo, para lalo kang mapalapit sa Diyos. In all your ways, acknowledge Him. Lahat, sa lahat, araw-araw. Hindi lang paglinggo, araw-araw, acknowledge Him. And He will make straight your paths. Hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw. At pagdating ng takdang panahon, ang pinakamaganda mo madidinig sa Lord, ano sabi? Yung binasa natin kanina, yung tupa, dito kayo. Tanggapin ninyo ang inyong pamana na galing sa inyong Ama na inihanda pa noong araw. Wow! Yun ang mangyayari sa huli. Sa mga magsusuko ng buhay kay Jesus.
So ngayon, mananalangin po ako, hindi ng pagtanggap sa Panginoon, kundi pagbabalik loob sa Diyos. Tanggapin niya tayo. Baliktad, no? Baliktad. Ang natutuhan mo nung araw, kaya pala papunta kang impyerno, ang natutuhan mo, tanggapin ko si Jesus. Hindi. Ang puntang langit, Panginoon, tanggapin mo ako. Tanggapin mo ako, Panginoon. Kaya ngayong umaga, mananalangin tayo na tanggapin tayo ng Panginoon. Hindi po ako magpe-pray ngayon ng kagalingan sa sakit. Pero pag ang Panginoon ay naging tagapagligtas nyo, kasama po dyan ang kagalingan sa karamdaman. Kasama na rin po dyan yung pag-alis sa kahirapan. Kasi magkakaroon kayo ng tatay sa langit na napakayaman, na kapag nanalangin ka, pag sinabi mong umalis ka, bundok, at hindi ka nag-alinlangan, bakit? Kasi may relasyon ka sa Diyos. Right? Kaya kahit bundok, susunod sa iyo. Kasi tama ang relasyon mo sa Diyos. Kaya walang imposible sa iyo. Kahit anong gulo ng buhay mo, aayusin ng Panginoon. Kasi sa sarili mo, wala kang magagawa sa sarili mo. Kailangan mo si Jesus. Tanggapin niya tayo ngayon. Taas niyo po ang kamay niyo. Kung ngayon lang niyo ito gagawin, ha? Kung dati ka ng Christian, wag na, okay? O kung Christian ka pero ikaw ay pabalik-balik sa kasalanan, itaas mo yung kamay mo. Kasi Christian ka nga, pero grabe naman. Di ba grabe namang pagka-Christian yan? Walang ebidensya. Kung alam mong Christian ka, pero gusto mo na talagang magkaroon ng bagong relasyon, katulad nung anak na alibughang anak, babalik tayo sa Panginoon ngayon. Taas niyo po kamay niyo, nasaan man kayo. Sabihin niyo po, sumabay po kayo sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Inaamin ko, makasalanan talaga ako. Karapat dapat po ako mamatay. Kaya ako naghihirap. Kaya magulo buhay ko. Kasi napalayo ako sa iyo. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Tanggapin mo ako. Bumabalik ako sa iyo. Gawin mo akong tunay na anak ng Diyos. Gamitin mo rin ako. Makita sa akin ang tunay na pagbabago. Mula sa araw na ito, Panginoon, natitiyak ko na ako talaga ay may buhay na walang hanggan. Hindi ligtas sa problema, hindi ligtas sa tukso, hindi ligtas sa pagkakamali. Pero ang sabi mo, kapag sumuko ako sa iyo, itutuwid mo ang lahat ng mali. Kaya sa iyo ko nagtitiwala, Panginoong Jesus. Hindi sa sarili ko, hindi sa lakas ko, hindi sa karunungan ko, hindi sa ano pa mang bagay, kundi sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa pagbibigay mo ng iyong buhay upang ako ay mabuhay. Salamat po na marami. In Jesus' name. Amen.